Ngayon pong hapon ay nais kong batiin kayo ng maligayang pagdiriwang ng anniversary. Ang bawat anniversary ay parang birthday sa isang tao, na ito ay talagang ipinagpapasalamat natin sa Diyos dahil nakikita natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Alam nyo, hindi man ito totoo sa bawat local church, pero totoo ito sa church ng Panginoon, sa Universal Church ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, I will build my church and even the gates of hell will not prevail against it. Nakatitiyak tayo na isusustain ng Panginoon, iingatan ng Diyos at pananatilihin ng Diyos ang kanyang iglesia. Lahat ng gawa ng tao, lahat ng itinayo ng tao ay babagsak eventually, maliban sa iglesia ng Panginoon. Tama? Kaya nakatitiyak tayo na pananatilihin ng Diyos ang existence ng kanyang iglesia at ipinagpapasalamat natin na tayo ay kabahagi ng iglesia ng Panginoon. Alam niyo, ang message na ibabahagi ko sa inyo ay mutual accountability o yung pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa at pananagutan sa isa't isa. Nais kong i-sandwich itong bagay na ito sa isang katotohanan na makikita natin sa Bible ang assurance na binibigay sa atin. Sa napakaraming verses sa scriptures, halimbawa na lamang sinabi ng Panginoon na sa simulan-simula pa, kilala niya na tayo, pinili niya tayo na maging katulad ng kanyang anak, ang Panginoong Yesus. Tayo ay kanyang tinawag sa pamamagitan ng mabuting balita, narinig natin ang mensahe. Tayo ay nanampalataya sa biyaya ng Diyos. Kumilos ang banal na Espiritu, tayo ay naging mananampalataya. At tayo ay pinawalang sala dahil sa pagtubos ng Panginoong Yesus sa atin. At tayo ay kanyang niluwalhati. Tayo ay tinuring niya mga kaibigan, tinuring niya mga anak. Tayo ay tagapagmana ng Diyos, tagapagmanang kasama ni Kristo. At napakarami pang verses like sa John, for instance, sinabi ng Panginoon, ang sino mang nananampalataya sa akin o kay Kristo ay inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Hindi na siya hahatulan. Romans chapter 8, for instance, sabi doon, for those who are in Christ, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nakatitiyak tayo na lubos ang biyaya ng Diyos para sa atin. At sinabi din ni Apostol Pablo, nakatitiyak tayo na yung sinimulan ng Diyos sa atin ay kanyang tatapusin hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya napakaganda na naririnig natin at the end of every worship service, yung benediction, usually kinokot yung Jude, yung last few verses, na ang Diyos ang makapangyarihan, may kakayahang mag-ingat sa atin, magharap sa atin sa trono niya nang walang batik, walang dungis, walang kapintasan. Alam nyo, pag naririnig ko yun, parang buong-buo yung aking pagtitiwala at pag-asa sa Diyos, talagang ang Diyos ang mag-iingat sa akin hanggang sa muling bumalik ang Panginoon. Ganun din po ba kayo? So itong celebration natin, hindi lamang pang 37. Ito iaabuti ng hanggang bumalik si Jesus. Amen? So sana magkakasama pa tayo. Diba? Sana magkakasama pa tayo. Alam nyo, tiyak na tiyak tayo sa katotohanan yan. Pero at the same time, merong very, very strong, matibay at daman-daman natin na warning against falling away. This may be controversial to some people, pero wala naman ako, for instance, wala man akong intention na i-resolve ang issue ng mga passages sa Book of Hebrews na pwedeng ma-misinterpret. Pero hindi natin madi-deny that there's a very strong warning against falling away. At very direct yung warning against falling from the grace of God. At maliban doon sa malinaw na warning sa atin, meron din tayo mga naobserbahan at aktwal na kakilala natin na itinuring natin kapatid sa Panginoon, tunay na mananampalataya ang pagkakilala natin sa Kanya, pero suddenly, may nangyari, hindi na natin siya kasama. Nakakatempt na sabihin, hindi naman talaga siya mananampalataya sa simula-simula pa, otherwise hindi siya tumalikod sa Panginoon. Or, ayan mo, babalik din yan. Basta bago siya mamatay, babalik yan. Yung ganyan. Or, ibang paliwanag pa. Pero, meron ba kayong kilalang ganon? Yung actual, personal niyong itinuring na mananampalataya kapatid sa Panginoon, pero something happened na parang
siya ngayon ay naroon, namumuhay ng hindi mananampalataya? Meron? Meron kayong personal na kilalang or alam na gano'n? Ang lungkot, no? Lalong-lalo na kung itinuring mo talagang kapatid, minahal mo, kapamilya, talagang kapatid sa Panginoon. Tapos, tumalikod siya sa Panginoon. Nahulog sa pagkakasala, ayaw nang tumayo, ayaw nang bumalik. Isang elder ng church, naglingkod sa church very faithfully, pumunta ng Middle East, pagbalik, hindi naman nanampalataya. Isang leader ng youth or campus minister, after a while, siya talagang naglingkod sa Panginoon faithfully, pero after a while, siya ay nahulog sa pagkakasala at namuhay na siyang homosexual. Or, isang pastor, naglingkod na matapat, matagal, nagtiis, pumunta ng ibang bansa, at nagladlad doon. Anong nangyari? Marami tayong tanong. Mahirap sagutin ang mga tanong natin. Pero sa Bible, merong malinaw na instruction sa atin, at I would like to focus on those actually isang sentence or halos bitin pa ngang, halos hindi complete sentence, pero nais kong samahan niyo ako, tingnan natin ang salita ng Panginoon. If you can open your Bible sa text na binasa natin. Verse 14 ng Hebrews, ng text natin. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Sabi sa Tagalog, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala nito, walang sino mang makakakita sa Panginoon. So live at peace with everyone. Dapat mapayapa kayo sa inyong pakikitungo sa lahat ng tao. At dapat mamuhay kayo sa kabanalan. Sapagkat kung walang kabanalan, walang makakakita o hindi niya makikita ang Panginoon. No one will see the Lord. And then sa verse 15, pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Yung pong verse na yan ay halos inulit or halos kapareho ng naunang sinabi sa Hebrews chapter 3 verses 12 hanggang 14. At nais kong silipin natin yon dahil halos parehong-pareho ang pagkakasabi. Ganito ang sabi, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. See to it that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. But encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. Ang tanong sa atin ay, paano nangyayari yon? We'll talk about that. Pero hayaan yung bigyan ko kayo ng konting backgrounder lamang, context nitong Book of Hebrews. Ang Book of Hebrews ay sinulat sa panahon na merong false teachers, obviously coming from Judaism, na ang intensyon ay hikayatin ang mga mananampalataya na bumalik na sa Judaism. Kaya ipinakita ng aklat ng Hebreo yung kahigtan at kadakilaan ni Kristo, pinakilala si Kristo, at si Kristo ang katuparan ng kautusan. So, merong temptation sa mga mananampalataya, merong pagtutulak sa mga mananampalataya na iwan ang pananampalatayang Kristiyano at balikan ang pananampalatayang Hudyo. Pangalawa, merong napakalakas na persecution at this point in time. At masisilip natin yung ilang verses na magbibigay sa atin ng idea kung anong klaseng persecution ito. Obvious na mapapansin natin ng persecution na hindi nagmumula sa kapitbahay, hindi nagmumula sa ilang mga kamag-anak lamang, kundi persecution mula sa authorities.
na merong kapangyarihan na mag-persecute at apihin ang mga mananampalataya. Halimbawa, sa Hebrews chapter 10, ang sabi rito, remember those early days after you had received the light, or matapos inyong maliwanagan, when you stood your ground in great contest in the face of suffering. Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. Kayo ay nagtiis ng matinding hirap. Kayo ay ininsulto, pinahirapan sa harap ng madla. Kung minsan naman kayo ay umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang nakabilanggo. At hindi kayo nalungkot nang kayo agawan ng ari-arian. So, dito sa passage na ito, makikita natin na ang mga mananampalataya na sinulatan ng aklat ng Hebreo ay nagtiis ng matinding hirap at merong pang-iinsulto, merong pagpapahirap sa harap ng madla, merong pag-agaw, confiscation of their properties, pag-agaw ng mga ari-arian nila. So masasabi natin hindi ito simpleng persecution lamang, kundi persecution from the authorities, from people with authority na para gawin ito. Otherwise, kung katulad ngayon, meron magpe-persecute sa atin, pasukin ang bahay natin, sigurado magre-report tayo sa barangay. Pero pag ang barangay yung gumagawa sa atin yan, wala tayong magagawa. Tatanggapin na lang natin. At ganun ang situation nila at this point in time. Merong mga ibinilanggo at nagdadamayan sila sa panahon yun. So, merong false teaching na nagpapahina ng kanilang kalooban, naghikay sa kanilang bumalik sa Judaism, at merong matinding persecution na dinaranas ang mga mananampalataya. Kaya ang layunin ng aklat ng Hebreo ay babalaan sila, huwag kayong tatalikod sa Panginoon, magpakatatag kayo, huwag kayong matitinag, kinakailangang tumakbo kayo ng may perseverance. At ituunin niyo ang inyong paningin kay Kristo, the author and perfecter of our faith. At yan ang intention ng sumulat ng aklat ng Hebreo. Kaya in that context, gusto kong unawain natin yung phrase na sinasabing, so verse 15, see to it that no one falls short of the grace of God. Or sabi ng Hebrews 3:12, see to it that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Walang mahuhulog sa biyaya at walang tatalikod sa Diyos. Yun ang instruction sa lahat ng mga mananampalataya. Pag-usapan natin, how does one fall from the grace of God? Paano bang nangyayari yun? Meron bang ganon? Si Apostle Paul, for instance, sa Galatians, kung si Apostle Paul ang tatanungin natin, and I think si Apostle Paul was not the person who wrote the book of Hebrews, pero kung si Apostle Paul ang tatanungin natin, paano ba mahulog sa biyaya? Anong ibig sabihin ng fall from the grace of God? Interestingly, si Apostle Paul ay ginamit niya rin yung phrase na yon. Pero kung tatanungin natin siya, ang sasabihin niya ay ito, falling from the grace of God means believing on yourself, on what you can do. Ito ang paniniwala na kaya mong iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito yung hindi paniniwala na sapat ang ginawa ni Kristo sa krus para ikaw ay mapawalang sala, maging karapat-dapat sa Diyos at maligtas. Ibig sabihin, if you still believe in yourself, if you still believe that you can be justified by obeying the law, instead of believing in Christ alone for the justification of your sins and for the salvation of your soul, then you're falling away from the grace of God. Galatians 5:4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. So if you would ask the Apostle Paul, paano ibig sabihin ng falling away from grace? Ibig sabihin yan ay ang hindi pagtitiwala kay Kristo na sapat ang kanyang ginawa sa krus para sa kapatawaran ng ating kasalanan at kaligtasan natin. So that's falling away from the grace of God. Now, going back dun sa aklat ng Hebreo, anong ibig sabihin nun? Sa Hebrews chapter 10, we get the idea kung anong ibig sabihin nun. Nais kong samahan niyo ako at basahin natin ang Hebrews chapter 10 verse 23. Tandaan natin that we're talking about falling, we're trying to understand kung anong kahulugan ng falling away from the grace or falling away from the living God, turning away from God. Ganito ang sabi, magpakatatag tayo sa ating pag-asa, that's Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob sa isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sasadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ibig sabihin, if you would deliberately keep on sinning after knowing the truth, and then verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang nakakakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at lumait sa mapagpalang espiritu. I mean, if you would reject Jesus Christ, if you would turn away from Him, if you would choose sin, kung pipiliin mo pa rin ang kasalanan at magpapatuloy ka sa pagkakasala, sa kabila ng pagkaalam mo ng katotohanan ng mabuting balita at ng ginawa ni Kristo, then you're falling away. You're turning away from the living God. Sapagkat kilala natin ang sabi, akin ang paghiganti, ako magpaparusa, at siya rin ang sabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. 32. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Ibig sabihin, pinatunayan na ninyo, pinakita na ninyo ang inyong pagtitiis at katapatan. Kung minsan kayo ang iniinsulto at pinahirapan sa harap ng madla, kung minsan naman kayo'y umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinahirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. I mean, this admonitions, itong mga paghihimok sa kanila na huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, these are very serious exhortations and admonitions and at the same time warning sa mga mananampalataya. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya ay tatalikod, hindi ko siya kalulugtan. Alam mo, katulad na sinabi ko sa pasimula-simula ng mensahe, we are assured of our salvation. God's grace is enough for us. But every time I'm reading the book of Hebrews at dumadaan ako sa ganito, I could feel how serious it is. Kung gaano katindi yung warning sa mga mananampalataya, sa mga tao, na piliin nila ang kasalanan, piliin nilang talikdan ang Diyos sa halip na manalig at mabuhay sa pananalig kay Kristo. You cannot deny the seriousness at you can almost feel, madarama mo, mararamdaman mo yung paghimok ng sumulat ng Hebreo sa mga sinusulatan niya na huwag ninyong tatalikuran ng pananampalataya. I think that's suwak kasi yun sa konteksto, sa panahon nila na pinagdaraanan nila. Merong persecution, merong naghihimok na tumalikod sa pananampalatayang Kristiyano. But when you get to the point of verse 39, pag dumating yung 39, that gives us a lot of comfort. Sabi ng verse 39, ngunit, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Alam nyo, ito yung matapos kang warningan ng napakatinding warning, sasabihan ka ng, pero alam mo, hindi naman tayo kabilang sa mga tumatalikod, kundi kabilang tayo doon sa mga nananampalataya at naliligtas. There's always a comfort. But at the same time, yung warning, yung serious warning was already given out. Ngayon pag-usapan natin, paano, so I think, dito sa Hebrews, in the light of Hebrews chapter 10, yung falling away from grace, turning away from the living God, means deliberately
when you choose to deliberately keep on sinning despite knowing the gospel. And I think that's possible. You heard the gospel, you understood the gospel, and at the same time, you choose to sin and to turn your back against God. At very serious ang warning sa atin yan. Now, paano nangyayari yan? Gusto kong tingnan natin yung kadugtong nung phrase na see to it, sa text natin, see to it that no one falls short of the glory of God. In that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. No bitter root grows up to cause trouble and defile many. Many years ago, ako po ay umattend sa isang conference at parang uminog dito sa phrase na ito, sa bitter root, yung phrase na bitter root, yung buong conference, buong seminar, 5 days yata yun. At ang paliwanag nila sa bitter root ay sama ng loob. Parang sinasabing, tiyakin ninyo na walang tumatalikod, nahulog sa biyaya o tumatalikod sa Diyos, tiyakin ninyo na walang sama ng loob ang tumutubo sa inyo. Wala kayong sama ng loob. And they talk about inner healing and pagpapatawad, forgiveness sa mga lolo at lolo ng lolo mo, yung mga ganyan. Dahil parang ang bitter root ay sama ng loob na, alam mo yung psychologist na, nagkasala ka, may ginawa kang masama, ba't mo ginawa yun? Kasi siguro, ba't ka ng babae? Si tatay kasi ng babae. At yung lolo ko ng babae din. At ang lolo din ng lolo ko ng babae din. Kaya ng babae din ako. So kung sino sisisihin mo, yung lolo ng lolo ko, parang gano'n. Yung ganong approach na parang, so hanggang may point na sinasabing, para kailangan maputol yung sumpang yan sa likod. Ay, dun sa kaduluduluhan, may mga ritual na mga puputulin yung curse, yung mga ganon. If you go back dun sa Deuteronomy, kung anong ibig sabihin ng bitter root, silipin natin. Deuteronomy 29 verse 16. Ito ay warning ng Panginoon. Alam mo, nauso noon yung sa halip na mag-take ng responsibility ang tao sa kanyang pagsuway sa Diyos at kanyang pagkakasala, nasisisi lagi yung iba. Nasisisi yung, bakit ka nanakit ng kapwa? Ba't mo sinaktan ng misis mo? Ay kasi, nung bata ako, sinaktan ako. Parang, instead of taking responsibility of the sins na ginagawa natin, ay we blame other people. At sinasabi natin na that explains why I behave this way. Alam nyo, naintindihan naman natin yon. At talaga namang may katotohanan na yung behavior natin ngayon at mga perspective natin at ugali natin ay may kinalaman sa mga karanasan natin. But we cannot pass on the blame to them, to others. Going back dito sa bitter root na ito, gusto kong pansinin natin ito. Deuteronomy 29, dito naghinango ng writer ng Hebrews kung anong ibig sabihin yan. Deuteronomy 29 verse 16. Hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. So nakita niyo yung idolatry sa iba't ibang bansa. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy at ginto, pilak at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo'y may isang lalaki, so hindi sama ng loob yan. Isang lalaki, babae, sambahayan o angkan na tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. Okay? So nakita ninyo kung papaanong ang ibang mga bansa sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi sa Diyos na totoo. Mag-ingat kayo na baka meron sa inyong isang lalaki, isang babae, isang sambahayan o isang angkan ang tumalikod kay Yahweh sa Panginoong Diyos upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon.
baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalaso ng bunga. Ano yung bitter root? Ano yung mapait na ugat or mapait, punong kahoy na mapait at nakakalaso ng bunga? Ito yung kapag merong sa sambahayan ng Panginoon. In the case of Israel, kapag merong isang tao, lalaki man, babae man, o isang pamilya, o isang angkan, na nagsimulang tumalikod sa Panginoon, unti-unting tumingin sa mga ibang Diyos, at mawalan ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos, at piliin niyang sumamba dun sa Diyos-Diyosan, tumalikod sa Diyos, at pagkatapos ay mahahawa niya ang buong Israel. So sa kaparehong idea, sinasabi ng Book of Hebrews, tandaan ninyo, ingatan ninyo inyong sarili, see to it, or pakatiyakin ninyo na walang isa man. Baka merong tumubong mapait na ugat, bitter root, among yourselves. Baka merong isang lalaki, isang babae, na sa halip na sumamba sa Diyos, manatiling nananalig kay Kristo, ay simulang tumalikod sa Diyos, at pagkatapos ay sumamba sa ibang Diyos-Diyosan at makahawa pa sa iba. So, yung command dyan na see to it that no bitter root grows up to cause trouble and defile many, ang sinasabi dyan, magtinginan kayo sa isa't isa. Magbantayan kayo sa isa't isa. Tiyakin ninyo na wala kayong kasama, wala kayong itinuturing na kapatid, itinuturing na kapwa mananampalataya. Among yourselves, tiyakin ninyo na walang isa man, babae, lalaki, ang mawawala ng pananalig sa Diyos, tatalikod sa Diyos, at pati kayo ay mahahawa. Yan ang ibig sabihin yan. Matapos sabihin na tiyakin ninyo na dapat walang mahuhulog sa biyaya, walang tatalikod sa Diyos na buhay, merong paalala na hindi nyo lang babantayan ang bawat isa sa panahon na siya itong katalikod na. Kundi sa panahon na maayos ang lahat, sa panahon na wala pang tumutubong kasalanan, wala pang nangangalunya, wala pang nananakit ng misis niya, kayo'y magbantayan na. Tingnan ninyo ang isa't isa, tiyakin ninyo na walang tutubong mapait na punong kahoy na makakahawa pa sa iba. Alam niyo sa Bible, ang kasalanan ay hindi nangyayaring parang bigla na lang. Kundi ang kasalanan ay hinihalin tulad. Halimbawa, sa James chapter 1 verse 14, sabi doon, each person is tempted when they are dragged away by their evil desire and entice them. Kapag ka naakit at nagpatangay sa kanyang pagnanasa, so ibig sabihin, yung kasalanan, hindi naman agad na nagkasala ka kaagad ngayon. Wala kang kamalay-malay, may nahulog ka na sa pagkakasala. Ang pagkakasala ay nagsisimula sa temptation, na naakit ka, nagkaroon ka ng masamang kagustuhan, at naakit ka, at nagpatangay sa sariling pagnanasa. Verse 15, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. So, ang idea dyan ay hindi naman bigla-bigla. Halimbawa, pangangalunya. Bigla ba ang pangangalunya? Halimbawa ngayon, matapat na patapat ka sa misis mo. Possible ba na mamayang alas 4 nangalunya ka na? Parang hindi ganun yun. It doesn't happen that way. Ang pangalunya, sa totoo lang, planado yan eh. Pinaplano yan eh. Ini-strategize yan eh. Yan ang ginamit na examples, specific examples. See to it that no one is sexually immoral. Sexual immorality. You talk about sexual immorality. Sabihin mo, may mga kasama, magkakapatid, magkakasama sa church, naglilingkod sa Panginoon, nasa worship team, at pagkatapos nabalitaan mo, nagkasala silang mag-boyfriend. Ano yun? Nagkasala sila bigla? Hindi nagkasalang bigla yun. Nagsimula yan sa temptation, masamang pagnanasa, masamang plano, nagpadala sa temptation, hanggang unti-unti, hanggang nahulog na. Tiyakin ninyo, ang example sa ginamit dyan na dalawa, see to it that no one is sexually immoral. At that's a good example para sabihin sa atin na hindi naman bigla-bigla na tumatalikod ang tao.
Hindi naman bigla-bigla nahuhulog ang tao sa pagkakasala. Dahan-dahan nangyayari yon. Ngayon, ano ang pananagutan natin sa isa't isa? Ang pananagutan natin sa isa't isa ay tiyakin, sabi diyan, see to it that no one is sexually immoral. Tingnan ninyo, tiyakin ninyo na walang tutubo. No one among you. Walang isa, dalawa. Isang babae, isang lalaki, pamilya, natatalikod sa Diyos. I think, ang practical implications niyan ay nagsasabi sa atin na talagang magtinginan tayo ng buhay. Naalala ko, madalas kong ginagamit ito. One time, pagkatapos ng worship service sa amin, may lumapit sa akin. Bata pa siguro. Mga, ewan ko kung 30s, late 20s siguro. Sabi niya sa akin, sinalubong niya ako sa pinto ng church. Sabi niya, walang kwentang simbahan ito. Ako ang pastor. Eh di, sabi ko, nagulat ako dahil hindi ko siya, namamukhaan ko siya, pero hindi ko siya kilala. Mga pakialamerong tao dito. Nagsimba lang kami dito, tinanong ng pangalan ng misis ko, tinanong ang pangalan ko kung saan daw kami nakatira, ano daw ang trabaho namin, ba't daw kami umatin dito. Sabi ko, so, siyempre, pastoro ako, pero tao din ako. Tinitinan ko maliit sa akin, kaya ko ito, sa loob-loob ko. Nasa church pa namin. Diba? Kaso pangit palang example yun pagka pinatulan ko. So, nag-isip ako kung anong magandang approach dito. Sabi ko, pasensya ka na. Kako, pasensya ka na. Dito kasi sa amin, normal yan. Normal yan, kako. Siyempre, pagka first time kang dumating dito, alamin namin ang pangalan mo, saan ka nakatira, may pamilya ka ba, anong pangalan ng wife mo, ilan ang anak mo, anong trabaho mo. Normal yun sa amin, kako. Hindi, pakialamero kayo. Sabi ko, medyo masakit. Masakit sa tenga. Ang sabi ko sa kanya, Brad, pasensya ka na, pero mukhang hindi ito ang church para sa iyo. Dito, may pakialam kami sa isa't isa. Maghanap ka na lang ng church na walang pakialam sa iyo. Doon ka na lang ako. Dito, pagka pumunta ka rito, talagang pakikialaman ka namin. Kasi pamilya kami rito. Kung ayaw mo niyan, huwag ka nang pumunta rito. Umalis, galit. Lalo ko, buti nga. Sa church, sa amin, sinasabi namin lagi, dito, hindi tayo mga pakialamero. Wala tayo, hindi tayo nakikialam ng mga bagay na hindi natin pinakikialaman. Hindi tayo pakialamero, pero may pakialam tayo. Magkakapatid tayo. Itinuturing natin ang isa't isa na magkakapatid kay Kristo at tinitiyak natin na walang tumatalikod sa Panginoon, walang sumusuway sa Panginoon. Hindi natin hihintayin na nahulog na sa pagkakasala, napahamak ng tao at saka kami gagawin. When you talk about church discipline, ang church discipline ay nagsisimula hindi kapag kami nagkasala, kundi tuloy-tuloy ang church discipline habang wala pang nagkakasala. Yung pagbabantayan sa isa't isa, pagkakalinga sa isa't isa, pagkakaroon ng pakialam sa isa't isa, sapagkat naniniwala tayo ng taong ito ay minahal ni Kristo at siya man, tinuturing kong kapatid, nagbubu ng dugo si Kristo sa kapatid kong ito. At ayaw ko mapahamak siya. Meron tayong pakialam sa isa't isa. Hindi tayo pakialamero, pero may pakialam sa isa't isa. Anong klaseng pamilya meron ka kapag umuwi ang anak mo ng 3:00 na madaling araw, 17 years old, tapos wala kang pakialam? Tama ba yon? Pwede bang sabihin, o anak, umuwi ka ng 3:00 na yata kanina. Huwag mo akong pakialaman. Ay, hindi pwede. Kung sa amin gagawin ko yun sa tatay ko, nako, umatendo ako ng sayawan nung ako'y binata pa sa baryo. Ang plano ko umuwi ng maaga. Dahil binubuksan ko lang yung jalousie ng bintana namin, hinihuhulog ko yung damit sa... Siyempre matutulog na ako. Ihulog ko yung damit ko, tapos doon ako magbibi sa labas.
Ang plano ko umuwi ng umaga. Kaso takot ako sa gabi. Hindi pa ako binata masyado eh. Takot ako umuwi mag-isa. Wala namang umuwi. Umuwi ako, umaga na. Sa halip na maaga. Nakita ko yung tatay ko. Nagliliyab ang mata. Hawak-hawak niya yung uso noon, jacket na, ayun yung maong na may mga botones. Nakatingin sa akin, naggagano ng mata niya. Alam ko na to. Alam ko na to. Hindi ako nagkamali. Pagkatapat ko sa kanya, talagang hindi ka na uulit. Hinampas ako ng tatay ko. Talagang, kung Kristiyano ako noon, sasabihin ko, parang si Kristo yata. Bumabaw ng mga buto-buto. Tandaan niyo po, sa pamilya, hindi pwedeng wala kang pakialam. Kung ikaw ay kabahagi ng pamilya, hindi mo po pwedeng sabihin na, I invoke my right to privacy. Or I invoke my right to, ano ba yun? To self-incrimination. Against self-incrimination. You cannot say that. Pag tinanong ka ni pastor, hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, wala na ako kayong pakialam dyan. Kapag ka moralidad ang usapan, pagsunod sa Panginoon ng usapan, may karapatan, hindi lang si pastor, bawat isa. See to it that no one falls from the grace of God. See to it that no one turns away from the living God. Tiyakin ninyo na walang bitter root ang tutubo from among you. Alam nyo, ang pagkakasabi dyan, sa Hebrews chapter 3, nakaparehong-kapareho ng Hebrews chapter 12. See to it that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily. Encourage one another, gaano daw kadalas? Daily. Daily. Encourage one another daily. So that none of you may be hardened, walang titigas ang puso dahil sa kasalanan. We have come to share in Christ if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. Yung holding to our faith to the very end. Yan ang pangarap. Yan ang dapat nangyayari sa bawat mananampalataya na hindi tumatalikod, sa halip ay nanghahawakan sa pananampalataya na una natin tinanggap hanggang sa katapusan, hanggang sa dulo. Si Jesus mismo ay may mga statements na halos pumapasok sa isip natin pagka narinig natin yung holding firmly to our faith to the very end. For instance, sabi ni Jesus, ang manatiling, you will be persecuted, marami kayong mararanasan, pero ang manatiling tapat ang siyang maliligtas. Ang manatiling tapat ang siyang maliligtas. Let me close by mentioning few baby steps or parang few practical steps, practical application lang sa katotohanan ito na dapat bawat isa sa atin ay nagbabantayan sa isa't isa. Una, maging aktibo tayo sa church gatherings. Simple lang. Number 1, magkita-kita tayo palagi. Magkita-kita tayo palagi. Tandaan niyo po, ang taong nagkakasala o nahuhulog unti-unti sa pagkakasala at napapalayo sa Panginoon, nagsisimula sa pag-absent sa church. Agree? Meron na ba kayo o kayo mismo ay nagsabi na hindi kayo nag-church? 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan. Tinanong kayo, kumusta po kayo? Ang sagot nyo, okay naman po ako, Pastor. Hindi ka okay. 1 month ka nang wala sa church. Hindi po. Hindi lang ako nakakadalo pero okay po ako. Hindi ka okay. Walang okay na hindi nagsisimba. Kung kayo hindi kumakain ng 1 linggo, tapos kinumusta kayo, kumusta ka naman? Okay po. Aba, 1 linggo ka nang hindi kumakain, okay ka? May sakit ka. May problema ka. Magkita-kita tayo madalas. Magkita-kita tayo. Bible na nagsabi niyan. Let us not give up meeting together. Huwag nating isusuko ang pagkikita-kita. Pangalawa, magbantayan tayo ng pamumuhay. Lilinawin ko ha, hindi yung binabantayan mo mga kasalanan ng mga kapatid mo.
na ang intention ay para lamang pakialaman sila, kundi magkaroon talaga tayo ng malasakit sa isa't isa, that we would be concerned kapag ang isang kapatid natin ay napansin natin na parang yatang napapalayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pakialam sa isa't isa. Pangatlo, magpalakasan tayo ng pananampalataya. Let us encourage one another daily. Ang sabi ng Hebrews 10, sikapin ninyong mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, meron talagang tulungan na manatili tayong gumawa ng mabuti, manatili tayong maglingkod sa Diyos. Let us encourage one another. Let's serve the Lord. Alika, mag-church tayo. Alika, mag-Bible study tayo. Alika, mag-aral tayo. Alika, magbisita tayo. Let us encourage one another. Magpalakasan tayo ng spiritual life natin. Ang problema lang minsan, sana hindi dito. I think hindi dito. Meron kasing kaisipan na ang pagbibisita sa may sakit, trabaho ni pastor. Ang pagka-counsel sa mga may problemang kapatid, trabaho ni pastor. Ang pag-share ng gospel, trabaho ni pastor. Mabuti nga may mga nag-share na iba. Pero para bang pagtuturo ng Bible, pagtuturo ng salita ng Diyos, trabaho ni pastor. Alam niyo sa Bible, malinaw na malinaw ang instruction sa atin. We have to teach one another. We have to speak one another. We have to speak the truth with one another. Magturuan tayo. Magpalakasan tayong loob. Bawat isa sa atin ay mayroong tungkulin at pananagutan at karapatan na to disciple one another, to help one another, to edify one another, to pray for one another. Magpalakasan tayo ng pananampalataya. Magkita-kita lagi, magbantayan ng pamumuhay, at magpalakasan ng pananampalataya at kauliulihan, magpakatatag tayo hanggang wakas. Ang sabi na binasa nating text, ang nangako sa atin hindi magtatagal at darating na. Ang Panginoon, totoo sa kanyang salita. He promised that He will come back. And we have, because we were saved for that hope, we must remain faithful, believing in Christ, strongly believing in Him, and living for Him and for His glory alone. Dapat manatili tayong matatag hanggang wakas sa biyaya ng Panginoon. Let me end with this. As I've said kanina, gusto kong i-sandwich itong message na ito sa katotohanan, sa isang katotohanan. Let me end by reading two verses. Sa kabila ho ng sinabi ng Panginoon na tiyakin natin na walang tumatalikod sa Diyos, walang nahulog sa biyaya. We are comforted by the truth that really God takes care of us. He is the one preserving us, keeping us secure in Him. Two benediction verses. Jude 1. Wala namang ibang chapter ang Jude. Verse 24. Jude 24. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Kapasin niyo yan? Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kakalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, and then papuri sa Panginoon. Pero napansin nyo, ang description sa Diyos, to Him who is able to keep you from falling. God is able to keep us from falling. And He is able to present us before His holy presence blameless and with great joy. Pambirang comfort yan. Another benediction verse, 1 Thessalonians 5:23. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. Naway pabanalin kayo ng Diyos, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Verse 24.
tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Pambira yun. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Yun ang pangarap natin. That when He comes back, we'll be prepared. We'll be ready. Hindi tayo tumalikod sa Diyos, nanatili tayo naging matapat sa Kanya, at tayo ay malinis, nahaharap sa Kanya, sa Kanyang banal na presensya. Verse 24, and the one who calls you is faithful. He is faithful, and He will do it. Salamat sa Diyos. Naalala ko yung statement ni John MacArthur. Sabi niya, kung ang kaligtasan ko ay ang kaligtasan ko ay nakadepende sa akin. Kung mawawala ang kaligtasan ko, depende sa akin. Matagal ko na ito nawala. And we're comforted with the truth that God who began a good work in us, He who called us, ang Diyos na nagligtas sa atin, His grace is enough, is sufficient for us. At tiyak ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. He will keep us to the very end. But that doesn't give us any reason or license to be lax, to be careless, and to live in sin. God saved us and blessed us with His grace for us not to sin. He saved us not to sin, but from sin. Niligtas tayo ng Panginoon, biniyayaan tayo ng Diyos, tinubos tayo ng Diyos, hindi para pabayaang manatili na tayo sa pagkakasala, kundi hanguin tayo sa pagkakasala. Kaya, tiyakin natin mga kapatid that we would be concerned with one another. Let us have mutual accountability para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin.